Aminado ang Department of Agriculture na hindi kayang maibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa susunod na 2 taon. Ang taas presyo naman sa produktong petrolyo, posible pa raw magpatuloy sa mga susunod na buwan. May report si Tina Panganiban Perez. 40 pesos ang pinakamurang bigas sa tindahan ni Weng Bonifacio sa Marikina City. Yun nga lang, hindi ito pang konsumo ng tao. Bigas ng aso, medyo may amoy na po yan eh. At saka may halo. Pero sa hirap ng buhay, may mga tumatangkilik na raw nito. No choice sila eh, wala nang mabibiling mura. Kaya yan na rin ang kinakain ng tao. Sa monitoring ng Department of Agriculture, 41 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na lokal. Sabi ng DA, walang problema sa supply ng bigas kahit pa nanalasa ang ilang bagyo kamakailan lang. Kung ganon, bakit mahal ang bigas? It's being influenced by, by the global prices, which has a spike over time, and also local prices, and farm gate prices, which has also risen, over the last year, primarily from the input cost prices. Tingin ng ilang kongresista, rice cartel ang nagdidikta ng presyo, bagay na pinabulaanan ng DA. Tinanong din ng DA kung posible ang ipinangako ni Pangulong Marcos na 20 pesos kada kilo ng bigas. Within the next 2 years, posible ba yung 20 pesos na kilo ng bigas? Next 2 years po? Next 2 years. Baka mahirap po. To be honest, we never discuss about those things that you're asking, Mr. Chair, with the President. Yes. Reduction, that is included, but not the 20 pesos, Mr. Chair. Ang mataas na presyo ng bigas, sinabayan pa ng linggo-linggong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang kalbaryong yan, mukhang hindi pa magtatapos. Ang projection po ng SP Global Platts, dire-diretso po yan July hanggang December. Chance po natin ito na magbago. Ay doon lang po sa pagbaba siguro ng demand. Ayon sa DOE, karaniwang tumataas ang demand ng buong mundo sa petrolyo tuwing bare months dahil kailangan ng pampainit habang taglamig sa maraming bansa. Nagbawas pa ng hanggang 2 milyong bariles sa arawang produksyon ang Organization of Petroleum Exporting Countries at Russia. Sabi ng DBM, may 3 bilyong pisong budget para sa fuel subsidy ng mga public utility vehicle. Pero inaasikaso pa ang Joint Memorandum Circular para ma-release ang pondo. Sana po mailabas namin kaagad pag meron na po yung requirement per GAA. Ang Pasang Mazda, Altodap at Akto naghain na ng petisyon para sa 5 pisong dagdag pasahe para sa unang 4 na kilometro at piso kada sobrang kilometro. Habang wala pa, sana raw magbigay muna ng pisong provisional increase. Nauna nang sinabi ng LTFRB, sasailalim pa sa karagdagang pagsusuri ang hiling na taas pasahe. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagtagumpay ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ngayong araw sa kabila ng umano'y panghaharas na naman ng China. Nakapaghatid ng pagkain ng mga barkong UNESA May 1 at UNESA May 2. Ineskorta ng mga ito ng BRP Cabra at BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Noong August 5 pa dapat ang resupply mission pero naudlot dahil sa binomba ng tubig ng mga barko ng China ang ating resupply ships. Kanina, tinangka na naman ng China Coast Guard ang Chinese Maritime Militia na harangin ang resupply mission ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Sabi ng isang source ng GMA Integrated News, nagpalitan pa ng radio challenge ang Pilipinas at China. Isang opisyal naman ang nagsabing may ulat na binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng PCG. Sabi naman ng China Coast Guard, walang permiso mula sa Chinese government ang resupply mission, kaya nag-issue sila ng babala at sinundan ang mga barko ng Pilipinas. Pero dahil wala naman daw dalang building materials ang resupply ships, pinayagan nila ang paghahatid ng pagkain sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ibang usapan na raw kung anilay illegal construction materials ang ihahatid doon sa baygiit na teritoryo ng China ang Ayungin Shoal. Kapapasok lang na balita. Pansamantalang nakalaya ang dating broadcaster na si Jay Sonsa.
Yan ay matapos siya magpiyansa para sa 11 counts ng estafa at libel. Mag-aalas 9 ngayong gabi nang makalaya si Sonza mula sa Quezon City Jail. Bago nito, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang mga kasong illegal recruitment at syndicated large-scale illegal recruitment. Pero provisionally dismissed lang ang mga kaso at pwede pa ring buhayin sa loob ng 2 taon kung may bagong dahilan o ebidensya. Inaresto si Sonza sa NAIA Terminal 3 noong July 18 habang papunta sana sa Hong Kong. Sinusubukan pa naming kunan ng bagong pahayag si Sonza. Pero nauna nang sinabi ng kanyang abogado na hindi alam ni Sonza na may nakabinbin pang libel case laban sa kanya. Nabanggit daw ng kapwa niya akusado na na-dismiss na ang kaso pero hindi pala kasama si Sonza sa mga napawalang sala. Pumanaw si Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople sa edad na 61. Ibinalita ito ng mismong kagawaran na pinamunuan niya ng mahigit 1 taon. Bago maitalagang kalihim, dati ng takbuhan ng mga OFW si Ople bilang founder ng Blas Ople Policy Center na ipinangalan sa kanyang amang si Yumaong Senator Blas Ople. Minsan na rin naging Labor Undersecretary si Ople at Chief of Staff ng DFA at ng kanyang ama. Nagpaabot ng kanyang pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos na naglarawan sa kalihim bilang mapagmalasakit sa mga migrant workers. Nag-alay rin ng panalangin ng mga senador sa sesyon sa Senado. Dati nang sinabi ni Ople sa kanyang panayam sa The Mga Has interview na nakikipaglaban siya sa breast cancer at sumailalim sa breast surgery matapos ma-diagnose ng stage 2 cancer. Inararo ng isang truck ang 4 na sasakyan sa Quezon City, kabilang ang sinasakyan ni It's Showtime host Vice Ganda. Wala namang lubhang nasaktan. Ligtas din si Vice na makikita sa video na kinukumusta ang ilang pasahero. Kwento ng isang saksi, pa-U-turn ang mga sasakyan na mangyari ang insidente. Hinala nila nakatulog ang driver ng truck. Nitong Lunes, ikinuwento ni Vice sa It's Showtime ang nangyari. Nanawagan din siya na sana ay matulungan ng truck driver na nakabangga sa kanila. Sa isang pahayag, sinabi naman ng delivery platform na Lalamove na nakikipag-ugnayan na sila sa operator ng truck na nasangkot sa aksidente. Nagpasalamat din sila kay Vice Ganda sa pag-aalala niya sa mga naaksidente at sa truck driver. Pagpaparty at pag-iinuman ng ilang tauhan ng Philippine Ports Authority sa kanilang opisina sa Bohol, nahulikam. Bukod sa malina ang pagpaparty sa opisina, may alak pa na ipinagbabawal sa pasilidad. Kabilang sa nasa birthday party ang acting port manager. Dahil dyan, inilipat muna sila sa ibang pwesto habang umuusad ang investigasyon. Sinisikap namin silang hinga ng pahayag. Sabi ng Civil Service Commission, posibleng pasok ito sa paglabag sa conduct prejudicial to the best interest of the service at misconduct or abuse of authority na may parusang 6 months to 1 year suspension. Tiniyak ng PPA na hindi na mauulit ang kaparehong insidente dahil mas palalakasin daw nila ang surveillance system ng head office sa kanilang mga sangay. Mga motorsiklong dumadaan sa bike lane, sinisita na. Hindi bababa sa 80 motorsiklong dumaan sa EDSA bike lane ang sinita ng MMDA. Ilang araw daw muna silang magpapaalala bago magsimulang manikit. Pero pinag-aaralan na rin daw nilang lawakan ang mga bike lane para buksan sa mga motorsiklo. Magpapatupad ang MMDA ng Stop and Go Traffic Scheme sa ilang kalsada ng Metro Manila para sa FIBA World Cup delegates. Kabilang dyan ang ilang bahagi ng EDSA, Kalayaan Avenue, Jokno Boulevard, Rojas Boulevard, Andrews Avenue at Sales Road. Gaganapin ang FIBA World Cup sa bansa mula August 25 hanggang September 10. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inilikas ang nasa 20 pamilyang nakatira sa tabing ilog sa Zamboanga City kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, hanggang bewang na ang tubig
sa barangay Tiktapul. Wala namang napaulat na nasaktan dahil maagang inilikas ang mga residente. Nakabalik din agad sila pagkahupa ng tubig. Mahigit 2,000 pamilya naman mula sa Davao Region ang inilikas dahil din sa malakas na pag-ulan. Sa panayam ng Super Radyo Davao sa Office of the Civil Defense, apektado ng malawakang pagbaha ang isang bayan sa Davao de Oro at isang lungsod at 3 bayan sa Davao del Norte. Agad nagpaabot ng tulong ang mga lokal na pamahalaan. Humupa na rin ang baha kaya pinayagan na silang makauwi. Samantala, posible pang magpatuloy bukas sa mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Epekto yan ng hanging habagat, localized thunderstorms at trough o extension ng low pressure area. Huling nakita ang LPA 665 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Ayon sa Pag-asa, mababang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon. Sa datos ng Metro Weather, uulanin bukas ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. May heavy to intense rains kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang tsansa ng ulan. Proud parents sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa latest achievement ng kanilang panganay na si Zia. Napaiyak naman si Yasmin Curdy nang mapag-usapan ang kanyang ina. May report si Lars Santiago. It's really hard kasi ano ba yan, ang aga-aga umiiyak na agad, ba? Naging emosyonal si Yasmin Curdy sa online media conference ng pagbibidahang afternoon prime series na The Missing Husband. Napag-usapan kasi ang kanyang mami Miriam. Ang hirap lang makita yung mahal mo sa buhay na nagkakaganon and yung nararanasan niya yung hirap. Parang nadudurog lang talaga yung puso ko. I love my mom so much. And mag-isa akong anak. I try to do everything for her because I love her. August 8 nang payagan ng doktor na umuwi ang kanyang mami habang naghihintay ng kidney donor. It's really hard, I know, lalo na yung mga nag-aalaga dyan ng may mga kidney problem na parents. Talagang sacrifice siya kasi kailangan maglaan ka ng schedules in a week para lang doon dahil lifeline na nila yun eh. Our most outstanding swimmer for the girls from Raccoon Swim Team, Zia Dantes! Ang unika iha ni Dingdong Dantes at Marian Rivera na si Zia Dantes ang itinanghal na most outstanding swimmer sa sinalihang kompetisyon. Speechless and proud si Mami Yan na ipinost ang achievement ng 7-year-old na si Zia sa IG. Bago ang kompetisyon, nagbigay ng words of encouragement si Daddy Dong sa kanyang panganay. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkasunog sa isang residential compound sa Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan, pasado alas 7 ng gabi. Umabot sa unang alarma ang sunog. Wala pang isang oras na kontrol na ang sunog ng mga bumbero. Isang sanggol ang nasawi. 6 na pamilya at 18 individual ang naapektuhan ng sunog. Ayon sa purok leader sa lugar, isa sa mga tinitingnang dahilan ng sunog ang nakatirik na kandila sa loob ng bahay. Sa iisang kable na lang nakalambitin ang cable car na yan sa Pakistan matapos maputol ang isa. Natrap sa loob nito ang 7 bata at kanilang guro. Peligroso ang pagsagip sa kanila lalo't malakas ang hangin at posibleng makadisgrasya ang rotor blades ng rescue helicopters. 2 bata na ang nasagip. Patuloy ang pagliligtas sa iba pa. Ayon sa mga otoridad, sumakay sa cable car ang mga bata at guro na papunta sa paaralan. Bulubundukin ang lugar at cable car ang karaniwang ginagamit na transportasyon ng mga taga-roon. Isang dekada na ang debut album ni Ariana Grande na Yours Truly.
Umani naman ng milyon-milyong views sa TikTok ang dance collab ni V ng BTS at ng K-pop girl group na New Jeans. May report si Katati Bayan. Very hype boy ang galawan ni V ng BTS sa recent TikTok video with New Jeans. Ang 30-second dance video, umani na ng more than 18 million views. Nauna nang napaulat na makakakolab ni V ang handler ng K-pop girl group sa kanyang debut solo album na Layover na for release na next month. All set to break free na si Ariana Grande para sa 10th anniversary ng debut album na Yours Truly. Napa-throwback pa nga siya sa Instagram. Ang week-long treat for fans magsisimula sa August 25 with a digital release of Yours Truly. Muli namang mararamdaman ang The Power of Love na 80s band na Air Supply. Dahil come what may, ay babalik sila sa bansa para sa 3-night concert sa Disyembre. Last year nang huling bumisita sa bansa ang rock duo. Katati Bayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako po si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.